Siya si Carly, isang 14 years old na dating student of the year na ngayon ay patawa-tawa at kumakaway mula sa kanyang upuan habang nililitis para sa ginawa niya sa kanyang ina at amain. Matapos paslangin ng kanyang ina, tinawagan pa niya ang kanyang kaibigan upang ipagmalaki ang kanyang nagawa. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, hirap ang mga tao na maintindihan kung ano ang nagtulak sa kanya para gawin ito sa taong tunay na nagmamahal sa kanya. Si Carly Madison Gregg ay sinilang noong April 23, 2009. Ito'y sa Brandon, Mississippi. Anak ni Kevin Gregg at Ashley. Parehong mga guro na puno ng pagmamahal sa isa't isa at sa kanilang anak. Sila ay kinasal noong 2005 at sa mga unang taon ng kanilang pagsasama ay si Carly ang nagdala ng saya sa kanilang pamilya. Habang lumalaki, si Carly ay napanatili niyang maging masayahing bata na madalas nagpapakita ng kanyang mga talento. Sabi pa ng ama, talagang nag-e-enjoy kami sa kanya at siya ay isang napakagandang bata. Gayunpaman, dumating ang araw na babaliktad sa buhay ng pamilya. Isang araw ay naghiwalay ang mga magulang ni Carly at ito'y nagkaroon ng malalim na epekto sa bata. Habang magkahiwalay ang kanyang mga magulang, siya ay nagsimulang makaranas ng mga emosyonal na problema na dumating sa punto na nagbobolontaryo na itong tapusin ang kanyang sarili na kanyang pinapakita bago pa siya maging 4 years old. Lumipas sa mga panahon nang si Carly ay naging 14 years old na, siya ay nakatira kasama ang kanyang ina na si Ashley at ang stepfather niya na si Heath Smiley. Si Ashley na noon ay nagtuturo ng math sa Northwest Rankin High School, parehong paaralan kung saan nag-aaral si Carly. Kilala siya bilang isang mahusay na estudyante na may mataas na marka at talagang pinagmamalaki ng kanyang pamilya dahil bukod sa pagiging student of the month ay naging student of the year pa siya. Bandang hapon ng March 19, 2024, magkasamang umuwi si Carly at ang kanyang ina mula sa eskwelahan. Inaasahan ni Ashley na magiging normal na araw lamang ito at excited pa siyang makipag-date sa kanyang bagong asawa bandang gabi. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, hindi na niya matutupad ang mga plano at hindi na muling makikita ang kanyang asawa. Ang sumunod na mga nangyari ay nakita sa surveillance camera sa bahay nila. Nakuhanan ang isang serye ng malagim na pangyayari na tuluyang wawasak sa kanilang pamilya. Sa isang video habang inilalabas ni Carly ang mga aso, pumasok si Ashley sa kwarto ng kanyang anak at nagsimulang kumuha ng mga gamit. Ito ay ilang oras matapos sabihin ng isang kaibigan ni Carly sa kanyang ina ang tungkol sa paggamit ng bawal na dahon ng kanyang anak. Kalauna natagpuan sa kwarto mga vape pens at mga cartridges ng bawal na dahon na nagdulot ng matinding galit ng ina kay Carly. Na makabalik si Carly at matuklasan ang paghahanap na ginawa ng kanyang ina ay kumuha siya ng isang armas na mula mismo sa kwarto ng kanyang ina. Sa nakakakilabot na eksenang nahuli sa kamera, itinatago pa ni Carly ang armas sa likod niya habang papunta sa sariling kwarto. Pagkapasok, tinutukan niya ang ina at 3 beses siyang pinaputukan. 2 beses sa itaas at 1 beses sa ibaba na agad na ikinasawi ni Ashley. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Ashley na maintindihan ang nangyari, ni magtanong man lang sa kanyang anak o magmakaawa para sa kanyang buhay. Kita sa mga aso ang takot at pagtataka kahit sila ay hindi mawari kung bakit ginawa ito ni Carly sa kanyang ina. Pero hindi dito natapos ang kalunos-lunos na pangyayari. Hindi tulad ng ibang teenager na nakagagawa ng mali ay hindi nagpakita ng pagsisisi si Carly at walang pinapakitang emosyon. Pagkus kinuha pa niya ang cellphone ng kanyang ina at nagkunwaring si Ashley at nag-text sa kanyang stepfather para malaman kung kailan ito uuwi dahil plano din niyang paslangin ito. Dagdag pa rito, inimbitahan pa ni Carly ang isa sa kanyang malapit na kaibigan na pumunta sa kanilang bahay at sinabing may emergency. Nang dumating ang kaibigan, tinanong ni Carly, nakakita ka na ba na walang buhay na katawan? At dinala siya sa kwarto para ipakita ang walang buhay na ina. Ang kaibigan bilang 14 years old na pinakitaan ng ganoong eksena ay talagang nakakatakot. Hindi makagalaw sa takot ang kaibigan ni Carly at hindi alam kung ano ang gagawin. Sinabi pa ni Carly na 3 beses niyang pinaputukan ang kanyang ina at alam niyang mayroon pa siyang 3 natitirang bala. Pinaplanong gamitin ni Carly ang natitirang mga bala para sa kanyang stepfather.
Inutusan niya ang kaibigan na maghintay sa likod ng bahay hanggang dumating si Heath at pagkatapos ay papaslangin din ito. Takot na takot ang kaibigan ngunit wala siyang nagawang desisyon sa puntong iyon. Mga 45 minutes pagkatapos paslangin ang kanyang ina ay sa katuparan ni Carly ang kanyang plano. Dahil pagpasok ng amain sa bahay, hinarap siya ni Carly sa kusina hawak ang armas. 3 beses itong nagpaputok at natamaan si Heath sa balikat. Sa kabila ng kanyang tama, nagawang labanan ni Heath si Carly at nakuha ang armas. Dito nagawa ni Carly na tumakas sa lugar. Gayunpaman matapos ang trahedyang nangyari sa pamilya ay maraming tao ang nagtanong kung paano ito nagawa ng isang batang napakatahimik, palaaral at mahinhin. Dahil kailanman ay hindi nila nakita ang ganoong ugali sa kanya. Habang mas maraming impormasyon ang lumabas pagkatapos ng insidente, nalaman na mayroong seryosong problema sa mentalidad si Carly na posibleng nakapag-ambag sa nangyari. Si Carly Gregg ay sinampahan ng kaso bilang isang adult para sa first degree na pagpaslang, attempted na pagpaslang at pagtatago ng ebidensya. Kung siya ay makukulong, posible siyang mahatulan ng habang buhay na sentensya para sa pagpaslang, 20 years hanggang habang buhay para sa attempted na pagpaslang at 10 years para sa pagtatago ng ebidensya. Noong August 2024, tinanggihan ni Carly ang isang plea deal mula sa estado ng Mississippi na nag-alok ng 40 years na pagkakakulong kapalit ng pag-amin sa kasalanan ng pagpaslang at pagtanggal ng iba pang mga kaso. Sa pagtanggi niya sa plea deal, humarap siya sa mas mabigat na parusa kung siya ay mapapatunayang nagkasala sa paglilitis. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, matagal nang nakakaranas ng mental health issues si Carly, kabilang na ang depression at anxiety. Lumabas din na noong 12 years old pa lamang siya, nagdala siya ng armas sa eskwelahan at minsan may nakarinig na nagpaplano itong saktan ng kanyang ina. Bagaman ang ginawa ng ina ang tila nag-udyo kay Carly na kunin ang armas noong oras na iyon, sinusubukan ng mga eksperto sa mental health na alamin kung may mga naunang senyales na sana'y napansin at naaksyonan ng mas maaga upang maiwasan ang trahedya. Sinasaliksik nila kung may naunang pag-aaway sa bahay o sa ibang lugar na maaring nagtulak kay Carly na magkaroon ng isang childhood mental health crisis. Ito ay tumutukoy sa isang biglaan at pagsisimula ng mga sintomas ng psychosis sa mga bata, tulad ng mga hallucination, delusion o hindi maayos sa pag-iisip. Maaring na-trigger ito ng iba't ibang salik, kabilang ang nakaraang kaganapan, stress o mga nakatagong kondisyon sa kalusugan ng isip tulad ng schizophrenia. Noong August 2024, si Carly ay dinegarang competent upang marap sa paglilitis matapos ang isang mental health evaluation. Gayunpaman ang kanyang depensa ay patuloy na ikiniit na siya ay legal na hindi maayos ang pag-iisip sa oras ng insidente. Sinasabing hindi niya naiintindihan ang pagkakaiba ng tama at mali. Samantala, habang umuusad ang kaso, parehong naghahanda ang prosecution at defense para sa kanilang mga argumento. Ang estado ay nagsasabing malinaw na nagpapakita ng premeditation o pinlano ang mga kilos ni Carly, tulad ng pagtatago ng armas, pagtuboy kung kailan uuwi ang kanyang stepfather at ang kanyang pagtakas mula sa eksena. Dagdag pa rito, pinapunta pa niya ang kanyang kaibigan para ipakita ang insidente. Napatunay umano ng kanyang pag-unawa sa mga nagawa. Pinipilit ang depensa na ang mental health ni Carly ay nasa delikadong kalagayan, na sinusuportahan ng kanyang kasaysayan ng paggamit ng psychotropic medication at ang kamakailang pagbabago ng kanyang gamot bago maganap ang insidente. Dagdag pa, sinasabing nakakaranas si Carly ng hallucinations at binibigyan siya ng gamot na karaniwang ginagamit para sa mga sakit tulad ng schizophrenia, major depressive disorder o bipolar disorder. Ang kaso niya ay nanatiling komplikado at patuloy na sinusubaybayan ng marami habang umuusad ang paglilitis. Sa korte nagsalita ang amain ni Carly at ayon sa kanya labis na masaya si Carly sa kasal nila ni Ashley na nagbigay sa kanya ng bagong sigla at pag-asa. Ibinahagi niya ang isang espesyal na alaala mula sa pag-aampon nila ng 2 golden retrievers. Isinaysay ni Heath kung paano naging sorpresa ang pangalawang aso para kay Carly. Ang saya sa kanyang mukha nang makita ito ay talagang nakakaantig. Pinaalala ni Heath ang mga pagkakataong nagtutulungan sila sa pag-aalaga sa mga aso, kung saan tinuturuan niya si Carly kung paano magbigay ng pagmamahal at tamang pag-aalaga.
Sa mga momentong ito lalo siyang naging malapit at mas nakilala ni Heath si Carly. Sa kabila ng mga alaala ng kasiyahan, may isang tanong na hindi maalis sa isip ng lahat. Kung masaya si Carly, bakit niya nagawa ang ganitong bagay sa kanyang ina? Nagsalita rin sa korte ang therapist na tumingin kay Carly na si Dr. Clark. Sinabi niyang nagsimula si Carly na gumamit ng bawal na dahon 6 na linggo bago ang kanyang pagkakaaresto. Ipinahayag ni Dr. Clark na nagkaroon si Carly ng mahirap na kabataan. Nasawi ang kanyang mas batang kapatid na babae dahil sa isang medikal na kondisyon nung siya ay 4 na taong gulang pa lamang. At naghiwalay rin ang kanyang mga magulang sa parehong panahon. Naalala ni Carly na nakita ang kanyang ina na may mga marka dahil sa karahasan. At dahil dito tumakas sila ng kanyang ina mula sa kanyang ama sa gitna ng gabi. Sa paglipas na panahon, bumibisita si Carly sa kanyang ama. Napansin ng bata na ito'y lagi lang galit at hindi mapagkakatiwalaan. Minsan ay hindi siya pinapahintulutang kumain o uminom. Natatakot siya sa pagmamaneho ng kanyang ama na tinuturing niyang mapanganib. Nagkaroon siya ng ilang insidente sa paaralan kabilang na ang pagdadala ng matulis na bagay, kaya pinadala siya sa isang alternatibong paaralan. Noong December 2023, nalaman ng kanyang mga magulang na gumagamit siya ng lumang iPad upang makipag-usap sa mga kaibigan at sa kanyang kasintahan na mas matanda sa kanya. Nakaranas si Carly ng problema sa pagtulog at nagsimulang uminom ng melatonin. Sa kabila ng pag-inom ng Zoloft, wala itong epekto sa kanya, kaya lumipat siya sa Lexapro, isa ring antidepressant. Nagsimula rin siya gumamit ng bawal na dahon sa paaralan 3 beses sa isang linggo. Ayon pa kay Dr. Clark, ito ay maaring nagbigay sa kanya ng mga sintomas at nakaapekto sa kanyang buhay. Sinabi niya na si Carly ay may malubhang mood disorder at nag-aalala na baka maging katulad siya ng kanyang ama na may bipolar disorder. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok, sinikap ni Carly na itago ang kanyang tunay na nararamdaman at ipakita sa iba na maayos siya. Ang kaso ni Carly ay nagbukas ng maraming komplikadong tanong ukol sa paano dapat tugunan ng lipunan ang mga juvenile offenders, lalo na kung may kasamang sakit sa mentalidad. Sa isang hearing tungkol sa desisyon kung dapat bang manatili si Carly Gregg sa adult jail, pinagalitan ng judge ang defense attorney niya dahil hindi pa rin naayos ang court-ordered mental health evaluation. Noong April 18 pa inilabas ang order at lumagpas na sa 10 business days na binigay para magawa ito. Nabanggit din ng judge na karapatan ng estado ng Mississippi na ipagawa rin ang mental evaluation sa state hospital. Si Carly ay 14 years old lang nung nangyari ang insidente, pero sa kabila nito ay tinatrial siya bilang isang adult na naging kontrobersyal. Ang iba ay naniniwalang dapat isalang-alang ang edad at mental health issues niya. Sinasabi na bata pa rin siya kahit na 15 years old na siya ngayon, pero dahil isang adult crime ang ginawa niya, tila ganito rin ang trato sa kanya. Sinabi din ng isang psychology expert na maaring ang pagbabago sa gamot ni Carly bago ang insidente ay may kinalaman, pero hindi ito sapat na paliwanag para sa nature ng karahasan. Napansin din ang mga abogado niya minsan ay gumagamit ng taktika, gaya ng pagbibihis kay Carly para magmukha siya lalong bata upang makuha ang simpatya ng jury. Pagkatapos sa mahabang ilang linggong trial, noong September 20, 2024, si Carly Gregg ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong para sa first degree ng pagpaslang at tangkang pagpaslang. Hinatulan din siya ng 10 taon sa bilangguan para sa pagtatago ng ebidensya. Ang mga hatol ay sabay na isasagawa. Si Gregg ay kasalukuyang nakakulong sa Youthful Offender Facility habang nasa pangangalaga ng Mississippi Department of Corrections. Ang kaso niya ay hindi lamang tungkol sa kanya kundi para na rin alalahanin ng kanyang biktima, si Ashley Smiley na isang guro, ina at mahalagang miyembro ng kanilang komunidad. Ang ama naman na si Kevin Gregg ay inamin ang kanyang mga pinagdaraanan sa sakit sa pag-iisip. Kasama na ang nakaraan niyang paggamit ng bawal na gamot at ang komplikadong buhay na meron siya. Binibigyan din niya kahalagahan ng katotohanan at rehabilitasyon para kay Carly, na naniniwala siyang ang tunay na pagsisisi ay mahalaga para sa kanyang hinaharap. Sa kabila ng hamon, umaasa siya na masuportahan si Carly habang siya ay naghahanda sa kanyang bagong buhay sa kulungan, na nagiging handog ang kanyang pag-asa na makahanap siya ng kapayapaan, na marahil ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tinanggihan naman ng ama ang mga paratang ng pang-aabuso sa panahon ng paglilitis, na nagpapakita ng kanyang dedikasyon
na hindi dapat husgahan ng kanyang anak. Ang sakit sa pag-iisip ay hindi isang personal na kabiguan. Sa halip na mahiyang humingi ng tulong, dapat nating tandaan na ang mental health ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan. Ang pagtanggap sa mga pagsubok na ito bilang bahagi ng ating paglalakbay ay makakatulong sa pagbuo ng mga positibong pananaw at mas malalim na koneksyon sa ating mga kaibigan at pamilya. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!